Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, pag-usapan natin ang mga tipid gas tips, tipid kuryente tips para sa EV. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Compared sa gas or diesel, mas mura talaga ang kuryente. Kaya nga kumuha tayo nitong ice cream na electric vehicle para makatipid. Habang ginagamit naman tong EV, may mga napansin ako para mas makatipid tayo. Kaya nga ginawa natin tong video na to. Kung may mga dagdag pa kayo or mga comments, i-comment nyo lang dun sa baba para makita rin ng mga ibang katandem natin at may matutunan sila. Or baka gumawa pa tayo ng panibagong video. Ito na ang 10 tipid kuryente tips para sa EV. Una sa usapan, size. Kaya nga itong gamit natin yun, no? Ang Jetour ice cream kasi maliit lang siya. Usually, mas maliit kasi ang sasakyan, no? Mas magaan din. Ang ibig sabihin lang nun, pag mas magaan yung sasakyan, mas less din yung energy na kailangan para patakbuhin siya. So, champion nga dyan ang Jetour ice cream kasi magaan at maliit. Napag-usapan na rin naman natin yung weight, no? So kung may iwasan natin yung mga weight na nasa loob ng sasakyan na hindi naman ginagamit, mas magandang tanggalin na natin sa sasakyan kasi more weight, more energy nga yung kailangan para umandar yung sasakyan. So kagaya nito, no? Hindi naman ako magbabacuum, edi tanggalin na natin to dito. Isa pa, ito, upuan. So hindi naman to mga kailangan, kaya tanggalin na natin. Mag-drive naman tayo ngayon para maipaliwanag ko pa sa inyo yung mga ibang tipid kuryente tips habang nagdadrive ng electric vehicles. Pero bago tayo tumuloy, no, bibigyan ko muna kayo ng perspective. Kasi kunwari sa amin, sa Expander, magpo-full tank ako kunwari, aabot siya ng mga 2,000 or 2,000 mahigit. So dito, no, particularly sa Jetour ice cream, ang full tank nito approximately 170 pesos. Kahit i-round off mo na, sabi mo ng 200 pesos. Medyo nanghihinayang akong gamitin ngayon yung mga gasoline powered car kasi nga isang full tank ko mahigit 2,000 talaga yan. Pero dito 170. Di ba ang layo? Kumbaga ano ba gusto mo? Maglabas ka ng 2,000 o maglabas ka ng 170 pesos? O di ba? So kaya nga ang nangyari, no? Ito talaga kasi primary, ang gagamitin ko talaga to sa school ng anak ko. So gagamitin namin na service para maliit lang siya, madaling ang gamitin, madaling iparada kahit saan, kahit maliit yung space, kasya siya. Pero yun nga, no, ang habol talaga namin yung tipid, kaya ang nangyari, kahit nagpupunta nga ako ngayon ng Makati, from General Trias Cavite, pumupunta ako ng BGC kasi mga events nandun. So ito na yung ginagamit ko rin para tipid. O diba? Tama na tayo sa ice cream, no? So ito naman in general naman sa mga EVs. Pagka mga EVs or kahit naman yung ordinaryong kotse, no, iiwasan mo yung mabilis na pag-accelerate. Kasi mas mabilis yung pag-accelerate mo, more energy rin yung ginagamit. So paano mong malalaman? So sa mga gasoline engines or diesel engines, may kita mo, 'di ba, meron silang tachometer. So yung tachometer na 'yon, makikita mo, 'di ba, merong 1,000, 2,000 hanggang 6,000 or depende kung ano yung kotse mo, medyo mas mataas pa yung iba. Pag gusto mong mag-drive ng matipid sa mga gas or diesel, mga 2,000 dapat yung rev mo, shift up ka na. So ang difference naman nun dito sa electric cars, no, wala tayong tachometer, pero meron kasi dito yung kilowatt hour na reading. So may nakalagay dyan, no, kW, tapos may lumalabas dyan -1, -6, minsan 10, 20, 15, minsan 60. Yun yung kinakain na kuryente niya. So para lang hindi kayo malito, no, ang gawin nyo na lang sa electric vehicles, mga 20 kilowatts pag malalaki yung mga EV. Yun yung tipid na andar. So instead na kagaya ng gasoline or diesel engine na mga 2,000 rev, dito mga 20 kilowatt hour. So makikita mo yung number na nakalagay dyan, ayun, hanggang 20 pag malalaking EV. Pero sa mga kagaya nito na maliit na EV, mas matipid to. Kasi ang kilowatt hour na rating naman nito, no, mga 22 lang yung maximum nito. So ibig sabihin sa malalaking mga electric vehicles, 20 to 20 tipid na sa kanila yon, pero dito maximum na yon. So ibig sabihin
kung dito ang magagawa mo lang mga 10 kWh lang yung magagamit mo sa acceleration up to 10, so mas matipid ka pa sa kuryente. O di ba? Sagaran talaga tipid. Kagaya ngayon umaandar ako, ang lumalabas nga lang dito sa screen ko 1 kWh, 3 kWh. Depende rin kasi sa speed yan, no? Mas bumibilis ka, mas tumataas din yung kWh. Next naman dito, no, iiwasan mo rin yung sudden braking. Bakit? Ito yung pinaka-importanting tatandaan nyo, no? Ang mga electric vehicles, meron niyang tinatawag na regenerative braking. So pag biglaan ka kasing nag-brake sa EV, ang mangyayari kasi hindi lang yung regenerative braking mo yung gumagana. Gagana rin yung brake pads natin. So waste yung energy pag brake pads yung ginamit mo, pagka yung preno ang ginamit mo. Para alam nyo lang, no, yung regenerative braking kasi, habang namemreno ka ng dahan-dahan or pag binitawan mo yung accelerator mo, magcha-charge din kasi yung battery ng EVs. So kumbaga walang nawi-waste na energy at saka makakatipid ka pa sa brake pads. So yun naman yung makikita mo dito sa kilowatt-hour rating na negative. Kunwari negative 1, negative 8, basta may negative. Ang ibig sabihin nun, nag-charge yung battery mo via regenerative braking. So ito yung pinakamalaking advantage ng mga electric vehicles sa mga internal combustion engines. Kasi yung mga internal combustion engines, wala sila niyan. Sa mga internal combustion engine kasi, pagka naka-in gear ka, tapos binitawan mo yung gas ng konti, may engine braking yan. So, wala ka namang gagastusin na gasolina doon kung nag-engine braking siya, pero wala kang nare-regenerate na energy. So, wala kang nakukuhang energy. Sa EVs, may makukuha kang energy. Mas makikita mo to sa mga pababa na kalsada. Kasi pag pababa yung kalsada kasi, tapos binitawan mo yung gas, no, makikita mo talaga dyan negative ang lalabas. Ibig sabihin, nag-charge ka. Dito na rin pumapasok yung tinatawag na one pedal driving, no? Sa EVs kasi, may function siya na yun yan, one pedal driving. In this case, nasa ice cream, pipindutin mo lang matagal yung Eco Sport button. So, pag pinindot mo yon, lalabas na dito Eco Plus. Ang ibig sabihin naman ng Eco Plus, no, one pedal driving yon. Ang mangyayari, pag binibitawan mo yung gasolina mo, automatic na siya na nagre-regenerative braking kahit hindi ka pa namemreno. So mas malaki yung energy na nakukuha mo. Pag nasanay ka pa doon, no, mas kukunti ng kukunti yung energy na mawi-waste mo kasi hindi mo na talaga magagamit yung brake pads mo. Lahat ng pagpepreno mo gagamitin mo na for charging. O diba? Yan ang pinaka main advantage talaga ng electric vehicles. Ito naman ang pumapasok ngayon dyan, no? So yung braking, tsaka yung acceleration. Ang next naman dyan, no, pag nagda-drive ka, kailangan yung anticipation mo. Kailangan i-anticipate mo yung traffic. Kasi kunwari, kagaya ngayon, no, pabagal yung sasakyan sa unahan ko, hindi ako namemreno. Nagre-regenerative braking ako. Gagamitin ko lang yung preno, kunwari ganyan yun, biglaan kasi namreno siya, so tsaka lang ako mamemreno. Pero kung ma-anticipate ko kasi na bumabagal na yung mga sasakyan sa unahan ko, or may kanto dun sa unahan ko, or may tatawid na tao dun sa unahan ko, ang gagawin ko lang, medyo malayo pa ng konti, no, ma-anticipate ko na siya, bibitawan ko na yung gas, regenerative braking na yun all the way. So less talaga yung energy na ma-waste. Usapang speed naman tayo, no. So sa internal combustion engine, para makatipid ka sa gasolina, no, highest possible gear ka palagi dapat, tapos lower revs. Wag lang yung nanginginig na rev, ha? Pero yung generally lower revs basta higher gear, mas makakatipid ka. So sa EVs kasi, no, mas mabilis ka, mas malaki talaga yung kilowatt hour na magagamit mo. Isang problema pa dito, no, pag mas mabilis ka kasi, no, mas malakas din yung hangin na binabasag mo. So makikita mo kasi yan pag nagda-drive ka ng EVs, no, pagka kunwari kagaya ngayon sa city, wow, yan 1 kilowatt, 2 kilowatts. Pag nasa expressway ka kasi, kunwari ito na lang ice cream, ha, ang ano ko dito, maximum ko 10 kilowatt hour. Okay na yung acceleration yun actually, hindi na masama. Pag bumibilis ka, kunwari 60 ang takbo mo, makikita mo around mga 6 kilowatt hour din yung bawas niya. Pagka 70, mga 7 kilowatt hour din yung bawas niya. 80, 8 kilowatt hour yung bawas niya. Dito to sa ice cream, ha, syempre iba-ibang klase ng EV, iba-iba rin yung bawas. So yun ang sinasabi ko, diba? Kasi kanina, mas malaki yung mga kilowatt hour, mas malalakas yung mga engine ng ibang EVs, pero mas malakas din kumain ng kuryente. Pero dito nga, ayan, so 66 kilowatt hour.
So makikita mo doon na mas bumibilis ka, mas malaki talaga yung kilowatt hour na nagagastos mo. So basically, mas mabagal ka, mas maganda. Pero actually, sa mga malalaking EV, no, basta nandun ka lang sa legal speeds, okay yun. Matipid naman. Hirap, no? Akala nyo basta EV matipid na. Hindi, syempre ano rin yan, depende rin sa gamit mo. Kasi kunwari, di ba, kahit naman sa internal combustion engine, ang gamit mo kunwari small displacement, sabihin mo ng kunwari 1.3 liter displacement lang, pero rat-rat ka naman ng rat-rat, kunwari expressway ka, rat-rat ka ng rat-rat, mas malakas ka pa rin gumastos ng gasolina kaysa dun sa bigger engine, pero hindi naman sila nasa stress. So kamusta mga katandem, no? Okay pa ba kayo? Just in case lang, ulitin ko lang na kung meron kayong mga corrections, meron kayong idadagdag, comment nyo lang sa baba. At saka kung kunwari nagugustuhan nyo yung topic natin yan, no, subscribe naman kayo para makatulong naman sa channel, or kung nakasubscribe ka na, like mo na lang. Thank you. Ngayon kasi, no, meron talagang mga areas, may mga lugar na free yung charging. Para sa akin, no, wala kang makukuhang libreng gasolina at libreng diesel. So kung gusto mo talagang makatipid, mag-charge ka dun sa libre. Di ba? Easy. Dito sa libre, di wala kang gastos. Pero syempre, no, hindi ko alam kung hanggang kailan yung mga libre na charging. Pero sa ngayon, meron. Kaya ayun, abusuhin nyo na. Charge na ng charge. Sa ngayon, sa SF, no, wala pa namang bayad. So far, wala pa namang bayad. Yeah, okay pa. Sumunod naman dito, pag mag-charge kayo, no, ang pinakamagandang lugar para mag-charge sa bahay. Kasi dyan yung pinakamurang kuryente. Kasi wala nang patong yung mga businessman. Kung magkano yung charge dun sa bahay mo ng kuryente, yun lang yung babayaran mo. Kasi kung sa labas ka magpapacharge, o sabihin mo ng, kunwari sa gas station na mayroong EV charging, di na ako sasabi ng brand, may patong sila doon kasi kailangan nilang kumita. Tapos yung mismong pag-install nila ng EV charger na nandun, binayaran din nila yon. So ngayon kasi, no, lahat ng mga gastos na yon mai-eliminate mo. As in, sa puhunan ng kuryente lang talaga yung bayad mo. Kaya mas maganda talaga, sa bahay ka mag-charge, isaksak mo na lang dun sa saksakan ng bahay mo yung EV mo. Yun yung pinakamaganda. Sa mga kagaya nito, ha, na ice cream. Kasi dito nga sa ice cream, may kasama na tong charger na pwede mong isaksak na lang sa bahay. Pero syempre, mas lumalakas kasi yung mga EVs, no? Mas malalaking charger din yung kailangan. Yung iba, kailangan mo na ng mga wall box. Pero dito nga, saksak mo lang, okay na yan. Kasama rin dito, no, yung sa mga regular na kotse, importante talaga ang tire pressure. Kasi mas malaki yung contact patch mo sa kalsada. Yung contact patch, yun yung area ng gulong na nakatapak sa semento. Mas malaki yun. Mas malaki yung friction, mas lalakas ka sa gas. Kaya dapat parating properly inflated yung tires mo. Pag underinflated kasi, maliit yung contact patch pero hindi ka safe. Kasi konti lang yung nakadikit, mas dudulas yung sasakyan mo. Pag underinflated ka naman, mas malaki yung contact patch mo, mas maraming friction, makapit ka, oo, pero mas maraming energy yung kailangan mo kasi nga mas more friction. Mas maraming energy yung kailangan mo para umandar yung sasakyan. Anyway, basta parating dapat tama ang tire pressure. Kahit sa internal combustion engine yan or sa EVs, pareho naman yan. Next naman dito, no, yung idling. Sa internal combustion engine, pag naka-idle ka, umaandar pa rin yung makina mo. So, malakas yung kain ng gasolina. Sa mga EVs naman, hindi umaandar yung engine mo mismo. So, mahina talaga sa konsumo yon. Ang gagana lang sa'yo, yung aircon. Pero maliit na lang yung porsyento ng kuryente ng aircon. Pero iba pa rin yung hindi mo na i-idle masyadong matagal kasi kahit papano kumakain pa rin naman ng kuryente yun kahit mas maliit. Last but not the least, no, kailangan talaga mag-plan tayo ng trips. Internal combustion man yan o electric vehicle man yan, kung paikot-ikot yung babiyahihin mo, no, pupunta ka ng norte, babalik ka ng south, babalik ka ulit ng north, babalik ka ng south, mas marami ka talagang kuryente na magagamit. Ang pinakamaganda, i-plan mo yung trip mo. One way lang. Kunwari, dito ka, papunta ka ng norte, sabay-sabayin mo na lahat ng gagawin mo sa north, tsaka ka mag-south. Tapos sunod-sunod mo namang gawin yung lahat ng kailangan mo sa south. So, yun lang. Basic, di ba? Mas konti yung pupuntahan ng sasakyan mo, mas konti rin syempre ang kuryente na gagastusin nung sasakyan mo. So mga katandem, ganito ha, in case lang na meron kang mga hindi naintindihan dito sa video,
i-comment mo na lang sa baba, no? Itatry kong sagutin yung mga inyong mga katanungan, or kung may mga idadagdag pa kayo, sige lang, i-comment nyo na lang. Tapos kung marami, edi sige, gawa pa tayo ng part 2 nitong video na to. Pero hopefully, no, may mga natutunan naman kayo dito, no? Lalo na, huwag nyong kakalimutan, no? Yung regenerative braking talaga yung pinaka-importante dyan. So, i-capitalize nyo. Kailangan talaga yung regenerative braking. So, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa video na to. Oh, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.